control sa buhay na inaakala natin katulad natin ni Jacob. Gusto natin maging sigurista, sige sa plano, plan A, plan B. Mga kapatid, this is our sin. Hindi ko sinabing huwag tayo magplano. What I'm saying is, stop playing God. Stop controlling the things that you cannot control. I am one person na adik sa control. Yes. Kung may makukontrol ako, kukontrolin ko. Pero alam nga, dumating ako sa punto ng buhay ko, napagod na ako. At ang sabi ko sa sarili ko, alala ko yung isang cartoon. Sabi doon, ang pangalan ng cartoon ay si He-Man, Master of the Universe. Diba? May ganun cartoon? So, sabi ko sa Diyos, Lord, I am resigning from being the master of my own universe. Resign na ako. Ayoko na. Pagod na ako. Alam niyo, my prayer today, my prayer this morning is this. Na mapagod ka na sa pagiging master ng universe mo. And that you start turning over everything into God's hands. Yun ang nangyari kay Jacob. Stop playing God. Natuto siya. Everybody is wanting to take control. Everybody is playing God. But until we stop playing God, we will never receive the blessing in store for us. Remember that. That's the first lesson. If you want to receive God's blessing, stop playing God. Number 2, embrace challenges alone. In verses 21 and 24, makikita natin na finally, napag-isa si Jacob. Napag-isa siya. Alam niyo, ang modernong tao, we don't want to be alone. Ayaw nating mapag-isa. Kung merong isang bagay na kinatatakutan ang maraming tao, yaon ay ang mag-isa. No? Bakit nga ba naghahanap kayo ng mapapangasawa? Kasi nga, ayaw nyung mag-isa for the rest of your life. No? At yun namang iba ang walang asawa. Anong ginagawa natin? We make ourselves busy. No? Laging may kasama. Pag napag-iwan sa bahay ng mag-isa, meron akong kilala, pag napag-iwan sa bahay ng mag-isa, bubuksan yung TV sa sala. Pero wala naman sa sala. Nasa kusina, magluluto ng pagkain. At habang nagluluto, habang nasa kusina, nakabukas naman ang radyo. Bakit? Kasi it gives you that sense na meron kang kasama. Ayaw mong harapin na ikaw ay mag-isa. Tama? Let me say this. Kung merong isa sa mga realidad ng buhay na hindi natin matatakasan, ito yun. At the end of the day, you will have to face yourself by yourself. Kailangan mo harapin ang sarili mo. Pag ikaw lang,
Ikaw lang. At ito ang nangyari kay Ako. Napag-isa siya. At kinakailangan niyang harapin ang kanyang sarili. Bakit ayaw natin mapag-isa? Kasi we equate being alone with being lonely. Listen. People tend to say, if you are alone, you are lonely. Tama? Yun ang equation natin eh. Alone, therefore, you're lonely. Mga kapatid, alone ako. Mag-isa ako sa bahay. Mag-isa ako sa buhay. But I'm never lonely. At hindi ako nanonood ng TV para lang sabihin sa sarili ko, meron akong kasama. Wala po akong TV. The last time I watched TV full length was in 2025 or 2020, 5 years ago. That's the last time na nanonood ako ng TV. Hindi mo ako mapapanood ng isang programa ng buo para lang maramdaman ko sa sarili ko, ay, meron akong natapos, ay, meron akong kasama kahit wala. Never. I'm alone, but I'm never lonely. Never. At times, I go to the mall alone. Ha? Merong mga araw, gusto ko magpunta sa mall. Ako lang, wala akong kasama. Me time, sabi nga ng mga kabataan ngayon. Again, alone, but never lonely. You know why? Being alone opens us up to God's opportunities to speak to us and to engage us. Kapag mag-isa ka, madalas sa pag-iisa, doon ka kakatagpuin ng Diyos. Doon ka kakausapin ng Diyos. Doon makikipagbuno ang Diyos sa iyo. Kasi wala kang ibang pagtutuunan ng pansin eh. Sarili mo lang sa harapan ng Panginoon. At yun ang kailangan. Yun ang kailangan. Napakaraming tao ngayon namumuhay, nagigising sa umaga, natutulog sa gabi, pero hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na harapin ang sarili, siyasatin ang puso, siyasatin ang isip, siyasatin ang mga damdamin, siyasatin ang ating direksyon, siyasatin ang ating damdamin, siyasatin kung ano ang nangyayari sa atin. We never had the chance. Why? Because we're afraid to be alone. But being alone is God's opportunity to speak to you, to engage you. At the end of the day, whatever you are facing, you have to face them alone. Alone with God. Alone, but never alone. Let me say this, aloneness is God's time with you. Yun ang oras ng Diyos. Kasama ka sa iyo, para mangusap sa iyo, para makipagbuno sa iyo. Ano man ang kinakaharap mo, ano mang pagsubok, ano mang nasa isip mo, ano mang dinadama mo, ano mang nararanasan mo, yung ang pagkakataon ng Diyos para kausapin ka. So, huwag niyo pong katakutan yung pag-iisa. No? Huwag niyo pong katakutan yan. Naalala ko yung kwento. Yung sa isang church member na
namatayan. Namatayan siya, mahal sa buhay. So, pinatawag ni Pastor, Pastor, pwede bang mag-necrological service tayo, mag-funeral service tayo para sa aking mahal na lumaan. Sabi ng Pastor, sige po, pumunta ka. Noong araw ng funeral service, pagdating ng Pastor. Pagdating ng Pastor, iyak yung namatayan. Ang sabi niya kay Pastor, Pastor, bakit po gano'n ang buhay? Bakit po namamatay ang ating mga mahal sa buhay? Bakit po may nauuna? Bakit po may nahuhuli? Sana po, Pastor, pag namatay ang tao, sabay-sabay na lang. Para wala nang maiiwan, wala nang iiyak. Sabi ng Pastor, Mrs. Wala naman pong katarungan ng inyong kahilingan. Bakit po, Pastor? Abay, inaniwahan niyo lang ako mag-funeral service, sasama niyo pa ako. Damay pa. Damay pa. Kumana ka lang sa pagkita. Ano ba sinasabi? Damay-damay na to! Tutay, magkakapatid tayo! Ako sabi, ay, pamilya kami sa lukod. Ayun lang. No? Buti kayo isang pamilya, kaya anak sa labas. Face your battles alone. Never fear being alone. Parating mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos, mag-isa. Sabi ng iba, kaya nga po may asawa eh. Listen ha, hindi lahat ng nangyayari sa'yo, okay, I would say this, hindi lahat ng nararamdaman mo, nararamdaman din ang asawa mo. Tama? Kahit gano'n pa kayo ma-close. Hindi lahat ng iniisip mo, tumatakbo rin sa isip niya. Tama? Hindi lahat ng mga pakikipagtunggali sa buhay na dinaranas mo, katunggali, kasama mo rin sa tunggalian ang asawa mo. Hindi. Pwede mo ba sabihin, mahal, meron akong sakit sa puso eh. Pwede ba, ikaw na rin, magkasama na tayo. Mahal, may high blood ako eh. Pwede ba, ma-high blood ka na rin? Hindi. Tama, di ba? Hoy! Kasi bakit ako kayo mag-isa? Kailangan yung harapin yan, mag-isa. Ganon siya o, napag-isa siya. At yung pag-iisa niya, naging daan para kausapin siya, para makipagtunggali siya sa Diyos, makipagbulong siya sa Diyos. At yung pakikipagbulong yon, nagbunga ng pagpapala. So number 3. Seek the blessing, and the blessing follows. Okay, I understand that the word blessor, makinig ha, konting grammar, blessor is a non-standard English word. The standard word is blesser. However, ang history po ng word na blesser ay ito. Ito, history ng blesser ha, kaya hindi ko ginamit yung blesser. Ito ay isang damatan. Ay damatan? Isang matanda. Isang thunder. Ayaw pa kayo gumamit ng thunder. Thunder na. Sige na. Isang thunder na nandun na sa isang lugar at nagbayad ng babae para siya may makasama sa gabi. Yun ang original na pinagmulan ng word na blesser.
That's why I don't want to use it. I'm using the word blessor. Now, who's the blessor in the story? The man. The man who wrestled with Jacob. Jacob never let go of the man he wrestled with, who eventually blessed him. Now listen. Since the early days of Christianity, since the early days, no? For the first 100 years of the Christian church, the Christian church has always understood the man in the story. Makinig po, kundi the pre-incarnate manifestation of Jesus Himself. Not just God in general, but the story prefigures Jesus Himself coming to us as man. Intindihan niyo po? So, itanin niyo sa isip niya. So, ano nangyari sa kwento? Magdamag sila nagpuno. Pero ayaw pakawalan ni Jacob yung lalaki. Ayaw pakawalan. Hanggang sa bukang liwayway, sabi niya, anong pangalan mo? Tinanong niya pa yung lalaki. Sabi niya, hanggang hindi mo ako pinagpapala, hindi kita pakakawalan. Mga kapatid, itong tanong. Are you seeking the blessor? Or are we so focused on receiving the blessing ng buhay na nakakalimutan natin na dapat na inahanap natin, hindi yung blessing, kundi yung nagpapala. Why? Seek the blessing. And it stops right there. Pag ang inanap mo